Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Nagsalita na nga si Congressman Rodante Marcoleta at talagang pinahiya nga itong si Romualdez na ito at si Nograles na talagang dapat at pinamukha naman talaga sa dalawang pulpul na ito na wag sobrahan ang kanilang kapangyarihan dahil hindi bulag ang mga tao at lalong-lalo na sa pag-criticize sa kanila dahil hindi naman talaga ang taong bayan, kaya naman talagang kahihiyan nga ang natanggap ni Romualdez na ito at Nograles. Kaya naman dapat nang i-abolish ang mga kongresistang ganito na talagang ino-overpower nila ang kapangyarihan nila. Dito nga natin makikita at kilala nga natin si Kong Rodante Marcoleta na pinag-aaralan niya ang batas bago ito ipatupad. Kaya naman sa nangyari sa SMNI at kay Ka Eric ay talagang hindi nga siya nagpakita sa Congress dahil alam niya na mali ang ginagawa ng mga kongresista na ito na pilit nilang sinasabi na kasalanan agad ito ni Ka Eric at ng SMNI na nawawala na yung freedom of speech. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang parang wala silang alam sa batas. Kaya naman banat ng maraming netizen na mag-aral muli kayo ng batas sa Pilipinas dahil hindi ninyo alam ang inyong pinaggagawa at pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa dahil ang ating mga congressman, mga senador at mga iba pang opisyalis sa bansang Pilipinas ay dakilang kurap pag pera na ang pinag-uusapan ay hindi na nila papahalagaan ang taong bayan. Ito nga ang nagkakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi lalo na sa panig nung walang impluwensya, sa panig nung maliit, yung underprivileged na sinasabi natin, talaga namang kapag hindi mo isiniayos ang pagpapatupad ng batas, talagang marami ang hindi nabibiyayaan at hindi na naipapairal ng pantay-pantay ang batas. Kahit ano ka pa, mayaman ka man, mahirap ka, halimbawa ay ano man ang kalagayan mo o ang kulay ng balat mo, kailangan pantay-pantay sa batas. Walang lamangan, walang dayaan, at wala na yung palakasan. Sapagkat yan ang basihan para sa pagpapaunlad at pagbangon ng isang bansa. The people deserve nothing less than protection from those who violate not just one law but multiple laws and from the spread of misinformation. If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Contrary to the chismis, ewan ko kung anong chismis yung sinasabi niya, I will not run for mayor of Davao. May ganon. And I have no intention of engaging in politicking. Uy, Congresswoman, newsflash, you're a politician. Walang away. So bakit kayo gumagawa ng away? Sino may sabi, Congressman Migs, na walang away? Actually, siguro nga, only in the sense na ang taong bayan po ay nagtatanong at nagagalit dun sa trato ng mga resource persons sa hearing on sa Committee on Franchises. Huwag mo naman sabihin na bulag kayo doon. Parang pinalalabas ninyo walang away in the sense na na everything is okay. It's not. It's not po. Nadadamay talaga kayo sa galit ng taong bayan sa pagtrato ng mga resource persons. But more than that, masyado nyo naman pong minamaliit ang SMNI. Sabi niya, tinuloy pa niya, I refuse to be exploited, used as clickbait, and stay in a place which is not in line with my values and morals. Sure, ma'am. Pero who is exploiting you? Sino bang gumagamit sa inyo ng clickbait? Bakit? Masama po bang punahin yung dismal na sagot ninyo, kumbaga dismal performance, doon sa pagsasagot ninyo sa mga katanungan ni Karen Davila? Maaari naman siguro magkomento ang taong bayan dahil unang-una, public figure ka. Pangalawa, very public yung interview ninyo. Pangatlo, hindi naman po sikreto
na talagang all in, all out ang inyong partisipasyon sa Committee on Franchises. Sayang, kasi sa tingin ko, maganda naman po ang inyong ah, pagtatanong doon sa committee hearing. Pero tila nawala yata lahat ng inaral ninyo nung kayo ay tinatanong ni Karen Davila. Lalong-lalo na nung tinatanong niya, paano naging, ano ba yun? National security ang issue ng travel fund ng speaker. Lalong-lalo na ang publiko ang nagtatanong. O, tuloy natin. Sabi niya, the resolution to urge NTC to suspend the operations of SMNI has already been adopted by the House, and we have yet to see how NTC will act upon this. Unang-una, Congresswoman Nograles, alam niyo naman, wala kaming away sa inyo. Pero alam din po namin na ang resolution ng Kongreso ay isang expression po ng sense ng Kongreso. Ngayon, maaaring i-transmit ninyo yan sa NTC at pwede naman pong walang action talaga ang NTC dahil hindi naman po ito petisyon o reklamo na kailangan ng aksyon. Ito ay resolution na nag-e-express ng sentimiento ng House. At least yun ang basa namin. Meron po bang mas matinding paliwanag dito? Sabi niya, I will continue my service to the people through PBA programs, projects, and services despite the constant harassment and attacks to silence me. Harassment. Sana po niliwanag tayo ni Congresswoman kung ano yung mga komento na tingin niya ay harassment. O ano yung mga instances na sinasabi niya na siya ay hinaharas. Attacks to silence her. Silence? Ma'am, Congresswoman po kayo. Kung kung may magsa-silence sa inyo, ay malamang taong mas makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryong taong bayan. Sabi niya, huwag magpabudol, huwag makinig sa chismis. Si ma'am naman, nakibudol naman po kayo. Wala naman pong nagpapabudol. Lahat naman po ng tao na nagkokomento ay base dun sa kanilang pagpapanood ng interview ninyo. So hindi po budol yun, napanood nila eh. So after that, she wishes us all a peaceful, blessed, and happy holiday season. Amping kanunay. Tama ba yung pag-pronounce ko? Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga uh, resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral. Bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations na yun at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya pero wala pa yung hearing. So how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI. Naglabas ng pahayag yesterday ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para mapakawalan, ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine.
Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayon pa man, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo, lahat, pati tayong mga hampas lupa. Alam mo naman, pati tayong mga hampas lupa, dahil nagsalita tayo, dahil ipinahayag natin yung yun na napansin natin na ganito, na tila dahas ang ginagamit, tila opresyon na ito, tila pinatatahimik tayo, at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari, katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima, and so on. Nagagawa ito dahil mayroong mga tao na nasa poder, na nakaupo, na may power, na tumutulong sa kanila. Pero kayang tablahin ang power ng mga nakaupo. Kaya tablahin ng masa, tayo yan, if several groups come together, if we all come together for one single purpose. Salamat dun sa mga PMA alumni na walang takot na isinulat, naglagda talaga sa manifesto na sila po ay tutol di sa ganitong pangyayari at nagdidemand ng mas maayos na response o mas maayos na pamamalakad dun sa mga kongresista natin. Sabi ni Sony, it just feels that he's just doing whatever he wants to do since PBBM is so silent with all these ongoing issues, especially against VPISD. There are a lot of attack dogs unleashed against the VP. Well, alam nyo, may kasabihan sa batas na kung hindi ka tumutol, pumapayag ka. I'm not saying na yun ang ginagawa ng ating Pangulo, pero yun na nga siguro yun. Hindi na lang siya po nagsasalita. Kanina, sa Karambola, pinag-usapan din ni Boss Jonathan De La Cruz, ang bagong aksyon ng ating Pangulo. Kasi kanina, in-announce na ang presidente ay nag-appoint ng tila isang special presidential assistant on investments or something like that having to do with finance. Ang iniupo po ay yung advisor naman niya. Talaga, parang binago lang yung titulo niya. Ang na-observe dito ay si Pangulo ay hindi makilig kung siya mismo, hindi siya ganun kahilig na magtanggal sa pwesto, lalong-lalo na kung may pinagsamahan sila nung tao na yon. And so, rather than remove a person from office, pag merong hindi ginagawa yung taong yun, nag-a-appoint na lang siya ng ibang tao para gawin yung trabaho na yun. You can refer to Karambola this morning para mapanood ninyo yung full discussion ni Boss Jonat. Ang punto dito ay ganito siya mag-handle ng mga little conflicts. So, ang pagkaintindi natin, dahil hindi nagsasalita ang ating Pangulo tungkol sa mga aksyon na natatamaan ang ating Vice Presidente, ay sinasang-ayunan niya dahil hindi siya nagsasalita against it. At ganito po ang kanyang character. Kumbaga, nag-a-avoid siya ng conflict.
So, para hindi na lang siya mukhang aggressor laban sa ating vice presidente, ay hinahayaan lang niya kapag ang ibang tao ang nagsasalita against the vice president o gumagawang aksyon kung saan nasasaktan o naaapektuhan ang ating vice presidente. So, hindi man siya kasali dun sa mga aksyon laban kay vice presidente, parang it would be uncharacteristic naman na wala siyang sinasabi o ginagawa upang masalag, maharang o malusaw yung ganong klaseng mga perceived attacks or actual attacks. Sabi ni A. Eric, yes, Junior, PBBM appointed a new official with rank of secretary to steer investments and economic development. That's the official line. Okay. Sabi ni Ma'am Pinay naman sa YouTube, Speaker must have forgotten that respect must be earned. It is not given freely. It is not the person that must be respected at first, but the position that that person holds is what is being respected. Kumbaga, it is the office. Opo. Sabi naman ni Tem, nilalagyan ko ng dark background, na nagawa. Bakit po kaya kinuha ni PBBM ang Department of Agriculture, then eventually binitiwan without any significant na nagawa? I assume that's what you're saying. He had the vision, or he has a vision para dun sa mangyayari sa sa Department of Agriculture. Unfortunately, ang tingin ko dyan ay sobra siyang busy. Kasi nakailang beses lang siya nakadalaw sa opisina ng Department of Agriculture. Hindi naman, nasa Quezon City yun. So, ang tingin ko is that dahil sa kabisihan, sa dami siguro ng ginagawa at naiisip o sa ibang departamento na kailangan niyang tuunan ng pansin, kinulang yung kanyang pagtutok sa Department of Agriculture. Gayunpaman, siguro rin nagtagal yung paghahanap niya ng kahilinhina niya o papalit sa kanya. At totoo lang, historically, ang dami talagang problema ng Department of Agriculture. Kung kaya, tama rin naman po kayong magtaka kung bakit hinawakan niya, binitiwan niya, tapos hindi maliwanag kung ano yung mga nabago doon. Posible namang problema ng komunikasyon yun, may nagawa pero hindi natin alam dahil hindi na ilalabas, or totoo yung nakikita ng taong bayan na wala namang significant na nagawa. Sabi ni Bart, sana open the books of Congress. Please, pamasko niyo na yan sa bayan. Naku naman si Bart sa YouTube. Para namang may chance yun. Hinihingi natin kasi, originally, talagang hinihingi natin yan, panabla. Teka, kung gusto ninyo ng transparency kay VP Inday, abay kayo din. Pero, itong si Bart, parang ang feeling niya is talagang mapapagbigyan. Please, regalo na sa... I really doubt if they're going to do that. Gayon pa man, kailangan mag-demand pa rin tayo. You know why? So that they feel the pressure. They feel nakatutok tayo sa kanilang gawain. ICC. Nandito na, nag-iimbestiga na. At maalala ko rin si Solicitor General Guevara, Minardo Guevara, nagbanggit siya sa isang interview a month ago na the ICC investigators can always come anytime. Pwede silang makapasok. Kailang, it does not mean na mag-cooperate ang Philippine government sa gagawin nilang investigation. Depende sa presidente. So, connecting the dots, ako nakikita ko na
talagang nandito na ang ICC. Ang hindi pa lang malaman gaano katindi ang pag-cooperate ng Department of Justice. Kasi yung sinabi ni Marlica na ipinasa ng Department of Foreign Affairs ang pag-handle ng ICC sa DOJ. So, lubos-lubusan na ba ang pagtalikod ng gobyernong ito kay former President Duterte at nakipagtulungan na ang DOJ para ipin down, para mabigyan ng warrant of arrest, para magkaroon ng probable cause at may warrant of arrest si PRRD? Yun ang hindi pa natin malaman. But one thing is sure, si Secretary Boying Rimulya nakaratay ngayon sa St. Luke Hospital. I don't know. Anong ibig sabihin nito? Si Marlica, may puting asa, nagsabi. Kaninang umaga, may puting asa ako. Galing sa isang doktor sa St. Luke mismo. Naka-life support system si Secretary Boying Rimulya. So ano ito? Nakipagkutsaba sa ICC? Tapos ganyan, bahala ng Diyos sa kanya. Okay? Ayokong kahit ano pa man ang kalagayan ni Secretary Boying Rimulya, ako, my prayer pa rin is maka-recover siya. Kailangan ang Diyos, bahala rin kung anong gagawin niya. Basta, lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng motibo sa ating puso, nakikita ang Diyos. At kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin mo. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng mabuti sa iyong kapwa, madodoble pa yung kabutihan na gagawin mo. So, ito, mayroong isang magaling na social media influencer, Noel Landero. Ang ganda ng pagkapaliwanag niya tungkol sa ICC. Kasi may nagsasabi na, kung wala kang kasalanan, bakit ka matakot sa ICC? Parang ganun. Pabayaan mong papasok sila kung talagang walang ginawa si PRRD nung kapanahonan niya. Ibang paliwanag kasi ang nakataya dito, soberenya, kalayaan ng bansa. So pakinggan natin si Noel Landero. So maglalabas lang tayo ng sarili nating opinion. Okay? Opinion po ito. Regarding dito sa sinabi ni Barry na, pero gaya ng matagal na nating sinasabi, kung talagang naniniwala ang mga ito na wala silang pagkakasala, bakit sila kailangang mag-alala? Sabi nga nung pagkapangulo ni Rodrigo Duterte, bakit ka matatakot sa pulis kung hindi ka naman kriminal? Sa usaping ito, ibabalik lang natin ang tanong, bakit ka matatakot sa ICC kung wala ka namang kasalanan? Barry, yung ICC po ay hindi tagapagpatupad ng batas ng Pilipinas. May batas po tayo, may saligang batas tayo. Okay? There are laws, no, na magpapunish, magbibigay ng hatol sa mga criminal offenses na binibintang nyo sa Pangulo, sa dating Pangulo. So, pambabastos po ito sa saligang batas ang inyong ginagawa. Hindi po ito sa usaping kung may kasalanan o wala. Diba? My own personal point of view, this ICC has nothing to do with looking for justice. Itong ICC is a way for them na ipahiya, no? At dumihan ang pangalan ng mga Duterte sa international stage, sa international audience. Hindi lang ito kay Duterte, kasama dyan si Senator Bongo, kasama dyan si Senator Bato, and then idadawit nga nila si VP Sara. So, the intention of this ICC, no, is not to seek justice. And this is the reason why we oppose it, no? Kasi kung may kasalanan naman talaga ang mga Duterte at matibay ang inyong mga ebidensya, nalilitan ba kayo sa mga sarili nyo, mga congressman, Risa? Nalilitan ba kayo sa sarili nyo na hindi nyo kayang suportahan
yung mga biktima at tulungan sila sa korte na mag-file ng case? 'Di ba? Are you belittling yourself for not being able to handle former President Duterte? Nagpapakita lang po 'yan na hindi nyo kaya, no, ang former president. Kaya humihingi kayo ng tulong sa ICC. Is ICC even credible, no? Ako mabibilib lang ako sa ICC kung yung ginagawa ng Amerika, no, at yung ginagawa ng Russia, ginagawa ng Israel, ay mapapanagot nila sa walang habas na pagpatay, no, at pag-declare ng giyera sa ibang bansa. If they cannot provide justice sa mga inosenteng namatay sa ibang bansa, how would they even provide justice, no, dito sa atin? Why are you so bilib kayo sa ICC na hindi nga nila ma-resolve na napakaraming problema na ibang bansa? 'Di ba? For me, you will be just using the ICC para siraan ang mga Duterte. And I am questioning now, no, President Marcos, why are you allowing this in your administration? Kasi kayong mga Marcoses, ginawa na to sa inyo dati, di ba? Ang dami-daming kaso binato sa inyo for 30 years. You should know the feeling. Okay lang sana kung yung balikan nyo is yung mga Aquino at yung PCG, no? Nahagain ng mga kaso sa inyo. Pero bakit nyo ngayon ang ginagawa sa inyo dati dito sa mga Duterte? This ICC case will just what? Drag down the Duterte's to cases, no? Pabalik-balik sa kaso. And then what? Our country is not actually progressing because mga away na ng mga pamilya, away na ng mga politiko ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yun ba ang pagmamahal nyo sa bayan? Ganon nyo ba kamahal ang Pilipinas na dinidisregard nyo na ang Pilipinas? Kasi mas inuuna nyo yung mga personal nyong agenda, mas inuuna nyo yung pagkamkam ng kapangyarihan. Diba? I just hope that the President would realize, and also Romualdez would realize, that you are just repeating what happened before. Kung anong ginawa sa inyo ng mga Aquino, ginagawa nyo rin sa mga Duterte. And does that make you better? No? You should be better. And you should realize how it is for decades na ginaganyan kayo. So I just hope, no, na hindi matuloy itong ICC. But if ever mang matuloy, no, at ikulong si FPRRD sa napaka baseless na dahilan, just like what you did with Ka Eric and Miss Lorraine Badoy, hindi lang ang PMA years, no, ang maglalakas ng loob na makikipaglaban para idepensahan at isulong ang saligang batas at ang konstitusyon ng Pilipinas. Taong bayan na po. No? Taong bayan na. So, kung magkakaroon man ng gulo, magkakaroon ng total revamp of the Constitution, then good. But if possible, we don't want gulo. Pero kung talagang ito yung gusto nyo, at kung magkaroon man ng revolution, magkaroon ulit ng pagbabago sa Constitution, it's not on us. It's on you. No? You are asking for this, and the people will give it to you kapag hindi kayo tumigil. The people will go out on the street. We will never allow the best president of this country to be treated like animal. Because he is the only president who has care for us. And he is the only president that we have felt who made the real change for decades. Ang dami niya pong ginawa sa Pilipinas. And if you're gonna disregard that because of your political agenda, we will have no choice but to go out on the street and we will defend the best president that we have in our generation. And you will not be able to stop us, no?
Kasi hindi lang po kami, mga taong bayan ang lalabas. Alam na alam ko na lahat ng mga military at lahat ng mga taong puprotektahan ang konstitusyon at ang bansa at ang kapakanan ng Pilipinas ay lalabas at ipaglalaban ang tama para sa bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katalinuhan nga ni Attorney Trixie Cruz Angeles as Kong Rodante Marcoleta bilang isang mambabatas na talagang pinapaliwanag nga nila ng maigi ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi gaya ng mga kongresista na ito na talagang nagmumukhang pera at handang-handa nilang ibenta ang kanilang mga prinsipyo para lamang sa pera. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.